Personal na tinanggap ni Manila Mayor Isko Moreno, OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla at OIC City Treasurer Attorney Paul Vega ang donasyong medical equipment sa lungsod ng Maynila. Galing ang donasyong ito sa mag-asawang Efren at Shelly Alves ng Alves Commercial Incorporated. Kabilang sa mga donasyon ng mag-asawa sa lungsod ng Maynila ang 1,310 boxes ng small examination gloves, 2,240 boxes ng medium examination gloves, 2,980 boxes na large examination gloves, mga latex sterile gloves, surgical tapes at mga kanula. Lubos naman ang pasasalamat ni Yorme sa mag-asawa sa kanilang donasyon at sinabing malaking tulong ito ngayon sa lungsod at pinagsilbihan pa sila ng kape ni Yorme sa kanyang opisina kahapon ng umaga. Nilagdaan ni Mayor Isko Moreno ang Ordinance No. 9118 o ang General Amnesty Tax sa lungsod ng Maynila. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, waived ang mga penalty, surcharges at interest sa mga hindi bayad na buwis at regulatory charges hanggang December 31, 2025. Saklaw ng nasabing amnesty ang lahat ng hindi bayad na business taxes, delinquent real property taxes, ordinance violation receipts o OVRs, regulatory at service fees maging ang local transfer taxes sa Maynila. Sabi ni Yorme, ang mga taxpayer na kwalipikadong mag-avail ng amnesty ay kinabibilangan ng business owners na may hindi bayad na local dues, administrators ng local delinquent real properties at mga individual na nagsasagawa ng transaksyon sa lungsod para sa mga permit at serbisyo. Nagkaroon ng alignment meeting si Mayor Isko Moreno at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways ukol sa infrastructure projects nito sa lungsod ng Maynila. Layon ng kanilang pulong kahapon na mapabilis ang pagpapatupad ng national projects sa lungsod sa tulong ng DPWH na naka-assign sa Maynila. Ayon kay Yorme, pinakiusapan niya ang DPWH na pagsabihan ito ang mga kontraktor nila sa Maynila na huwag mag-iiwan ng nakatiwangwang na equipment at sasakyan at dapat silang sumunod sa completion date ng kanilang proyekto. Nakisuyo rin si Yorme sa mga taga-DPWH na huwag magtatayo ng gusali sa mga bangketa maging sa mga lugar na ipinagbabawal sa batas dahil handa raw siyang i-acetylene ang mga ito at gibain. Ininspeksyon ni Mayor Isko Moreno ang mga lugar sa Maynila na madilim noon na may ilaw na ngayon. Unang pinuntahan ni Yorme ang ilalim ng Nagtahan Bridge sa Santa Mesa kung saan maliwanag nang nakakadaan ang mga motorista. Sunod naman niyang pinuntahan ang madilim na kalye ng Mabini Street sa bagong ospital ng Maynila na maliwanag na ngayon. Sinabihan din ni Yorme ang mga empleyado ng nasabing ospital na susunod niyang ibabalik ang nawalang supply ng gamot at medical supplies sa kanila. Samantala, pinuntahan din ni Yorme kahapon ang Justice Jose Abad Santos General Hospital upang inspeksyonin kung nabaklas na nga ba ang saradong kalsada doon at ang bagong donate na aircon sa emergency room nito. Kahapon ng umaga, sinabi ni Yorme na bibisitahin niya ang isang ospital dahil kinuha raw ng dating direktor ang aircon sa ER dahil donasyon daw ito sa kanya pati ang telebisyon doon. Magkasamang binisita ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza ang mga nasunugang Manileño sa 3 lugar sa lungsod nitong Lunes, July 7. Nagpaabot ng tulong ang lungsod ng Maynila sa mga pamilyang nasunugan sa Barangay 375 Tambunting, Santa Cruz, Barangay 581 at Barangay 129 sa Tondo. Gaya ng pagbisita sa mga ibang lugar sa lungsod noong isang linggo na nasunugan, nagpaabot din ng tulong pinansyal si Yorme sa mga nawalan ng tirahan nitong Lunes dahil sa magkakasunod na sunog.